Isa pang modernong teknolohiya ang tinatangkilik ng pag-asa upang mapagbuti pang lalo ang pagbibigay ng impormasyon hinggil sa lagay ng panahon. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology at ng pribadong sektor. Alamin natin ito sa ulat ni Christine Zulueta. Bilang bahagi pa rin ng pagpupursige ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na mas mapag-igting ang ginagawa nilang paghahanda at unti-unti na ring paglutas sa suliranin ng malawakang mga pagbaha, ay ang patuloy nilang pag-aaral at pagtuklas ng makabagong pamamaraan at paggamit ng modernong teknolohiyang tiyak ang kapakinabangan. Kamakailan nga lang ay isang proyekto ang nabuo sa pagitan ng DOST Pag-asa at Smart Communications Incorporated na suportado naman ng Benguet Local Government Unit. Ang proyektong ito ay ang paglalagay sa buong bansa ng Automatic Rain Gauge o ARG sensor sa mga piling cell site location ng SMART. Ang ARG ay isang instrumento na tutulong sa pagbibigay ng karagdagang impormasyon patungkol sa lagay ng panahon at tutukoy sa lakas ng pag-ulan at posibleng mga pagbaha. Ang rain gauge na ito, it predicts also the rain. It predicts also the approaching rain. How strong would be the rain for the next few days. So sabi ni Dr. Nathaniel kanina, it would be the most appropriate is 12 hours. 12 hours na lead time is already big for us. Galing Baguio ay bumiyahe kami ng mahigit kalahating oras upang magtungo sa barangay Kaliking Atok, Benguet, kung saan naroon ang smart cell site na pinagkabitan ng una sa 63 automatic rain gauge sa bansa. Mula highway ay may 150 metro ang layo ng lokasyon ng nasabing site na kailangan pang akyatin dahil ito ay nasa mataas na lugar. So ito yung equipment, ito yung pinaka sukat ng taga-sukat ng ulan. Ito yung data logger niya para ito naman ang solar panel na kung saan yung power requirement niya ay continuous. Matapos ang tour na yun, ay ginanap na nga ang inaugurasyon ng automatic rain gauge sensor sa provincial capital, La Trinidad, Benguet. Sinabayan din ito ng seminar o workshop kung paano ang tamang paggamit sa nasabing sensor. Simula yung partnership with Pag-asa as early as 2005 after Ondoy. Okay? And the reason for that is gusto mag-collocate ng Pag-asa. Dahil nga gusto nilang maiwasan yung vandalism, yung pagnanakaw dun sa mga sensors nila. And dahil well-secured naman ang mga cell sites at saka merong data transmission facility, so pinaka-ideal daw ang sabi nila. So after Undoy, the telco industry agreed, and as far as SMART is concerned, we committed to 63 cell site co-location. Inaasahan din na makapag-aambag ng mahalagang datos ang 63 rain gauges na ito sa Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards and Risk ng Department of Science and Technology. Para sa Telebisyon ng Bayan, Christine Zulueta.